Natapos na nga ang fiesta dito kay nanay at bukas nga uuwi na ulit kami ng Bulacan. Kaya naman sa huling araw namin dito sa Bicol, niyaya ko silang maligo sa dagat. Pero kung mapapansin nyo, medyo marami kaming bitbit ngayong paalis kami dahil bukod nga sa maliligo, parang mamimiknik na rin kami. Yung paliliguan kasi namin, hindi lang yung basta nandirito sa may harapan ng bahay nila nanay, kundi meron pa nga kaming dadayuhing isla. Pagka nga ganitong merong aalis, naghihiraman lang talaga ng mga motor ng bangka at nagpo-provide na nga lang kami ng sariling gasolina. Pero syempre, bilang pakonsuelo na rin at pandagdag sa pang-maintenance, nag-aabot din kami sa kung sino yung may-ari ng sasakyan namin. Sayang nga lang din talaga't hindi nakasama yung iba kong mga kapatid at pinsan dahil nung araw nga na umuwi kami ng Bicol, meron pa silang mga pasok. At mabuti na nga lang din at libre nga itong si Ivan, kaya naman naisama ko siya at first time nga lang niyang nakarating dito. Yan din talaga ang isa sa mga reason kung bakit gustong-gusto kong sumasakay ng bangka dahil napakarami talagang mga bundok na nadadaanan. 10 minutes lang naman yung naging biyahe namin mula nga dun sa barangay nila nanay at nakarating na rin kami dito sa kung saan nga kami maliligo. Kani-ganyang bitbit na nga kami ng mga gamit pero syempre ang hawak ko yung makeup kit dahil lang dyan ang sunscreen. At speaking of sunscreen, pagkarating nga namin dito sa paliliguan namin, nag-apply na kaagad ako nitong Skin Fantasy Day Cream. Alam nyo naman na palagi ko talaga yung bitbit kahit saan ako mapadpad, lalong-lalo na pagka ganitong maliligo sa dagat. Meron na kasi yung SPF 30++, kaya naman protected talaga ang skin sa sinag ng araw, plus nakaka-moisturize na rin dahil meron niyang aloe vera. At ilang beses ko na rin napatunayan sa sarili ko na never talagang nangitim ang mukha ko kapag naliligo sa dagat, basta nakakapag-apply ako ng ganito. Anyway, medyo marami rin naman kami ngayon na maliligo at magpipiknik dito dahil kasama ko nga rin yung mga pamangkin ni nanay. At ang nakakatuwa nga dito sa isla na paliliguan namin, 2-in-1 na dahil kapag tinawid mo nga yung mga bato-bato na to, meron pa ulit dagat sa kabila. Mananawa ka na lang din talaga sa kalalangoy, pero syempre, extra ingat din dahil pag nabago ka dyan, talaga namang uuwi ka na lang bilang isang kwento. Habang naliligo nga kami dito, nagpaparikit naman na tong isang pamangkin ni nanay para makapagluto na nga kami nung dala naming pansit canton. Pero maya-maya lang din, umahon na rin naman ako pa high tide ng araw at nilipat na muna namin yung mga bitbit naming gamit para hindi mabasa. Minadali na lang din namin yung pagluluto nitong mga pansit canton dahil yung pinagpwestuhan nga nung lutuan namin, malapit na ring abutin nitong tubig. At saktong-sakto naman na pagkaalis nga namin ng kaldero, saka lang talaga inabot ng tuluyan yung apoy. Sa ilang araw nga namin nagstay dito sa Bicol, paniguradong nadagdag na naman ang timbang ko dahil mayat maya talaga ang nagiging kain namin. Nakalimutan ko pa man ding makapagdala ng Shepo Apo Juice na tinitimpla kong pampalese ng craving, kaya naman mayat maya rin talaga ang lafang ko. Pero di bale, dahil hindi naman nauubos ang kinabukasan at anytime, pwedeng bumalik sa day 1. Bukod nga sa wantasawang languyan, sinubukan din naming akyatin tong bundok ng islang pinuntahan namin para makita namin yung pinaka-overview. Pero feeling ko nga, eto na yung first and last na susubukan kong umakyat sa ganto dahil sa totoo lang, mas mahirap pang mamundok kaysa mag-move on. Wala tayong tubig. Gutom na ulit. Ganda. Worth it naman yung inakyat namin sa ganda ng matatanaw mo dito sa itaas, pero hindi na namin pinilit na akyatin yung pinaka-peak dahil hindi ko talaga kakayanin. Sobrang init din kasi talaga at hindi nga kami nakapagbaon ng tubig paakyat, kaya naman maya-maya lang din, inihaya ko na silang bumaba. Sobrang hirap ng umakyat, tapos hanggang pagbaba, napakahirap din dahil kapag namali ka ng tapak, talaga namang hindi ka na makakauwi ng buhay. Bukod dito sa islang pinuntahan namin para makapaligo, meron pa nga kaming isang barangay na pupuntahan at meron nga daw dadalawin dun sila nanay. Dito talaga sa probinsya nila nanay, kapag meron kang ibang isla o ibang barangay na gustong puntahan, yung pagbabangka talagang pangunahing transportation. Bali dito naman kami ngayon napadpad sa barangay Kabakungan at ang binisita nga dito nila nanay yung tita nila. After naman nilang makapagkamustahan at makapagkwentuhan, nagyaya na rin ako na bumalik na nga sa Pandanan para hindi na rin kami abutan ng ulan. Kaya lang, sa kalagitnaan ng biyahe namin, nun ko lang na-realize na wala yung bag na dala-dala ko at naiwan nga yun dun sa pinuntahan namin. Pero walang kahit anong kakabaka
ba, dahil maya-maya lang din meron na kaming kasunod na bangka at bitbit nga niya yung bag na yon. Ganyang klase ang mga tao dito sa Bicol, kaya naman hindi na rin kataka-taka na maraming nagpupunta dito dahil bukod sa magaganda talaga yung tanawin at malinaw ang dagat, mababait din ang mga tao. Sobrang nag-enjoy nga ako sa naging last day namin dito at siguro naman hindi ko na kailangang ipaliwanag. Kitang-kita nyo naman sa naging kulay ng kamay ko. Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala nga lang na para lang to sa matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Ito nga pala ang PHL Best kung saan napakarami mo talagang mga laro na pwedeng pamilian pero bago yun, kakailanganin mo muna mag-register at ilalagay lang naman ang mga sumusunod na information. Once na meron ka ng account ay pwede ka na nga rin makapag-deposit dito pero paalala lang din na para lang to sa may mga extra at libangan lang din. Ang pinaka-paborito kong ilalaro dito ay itong Super Ace na alam ko namang alam nyo na rin o mas kilala nga sa tawag na scatter. Sobrang dalas ko kasi talaga ditong makatanggap ng mga free spin lalong-lalo na kapag nakaka-combo ko. Katulad nga nito na meron ulit akong 10 free spins. Sobrang swerte lang din dahil minsan nga hindi ko na namamalayang sobrang laki pala talaga ng ibinibigay sa aking combo dito. At yan talaga ang reason kung bakit din mabilis akong makaipon. Katulad nga nito na sa 10 free spin lang sobrang laki talaga ng napanalunan ko. At syempre, pagka ganyang nabibigyan ako ng jackpot nagwi-withdraw na kaagad ako. Magbabind ka lang dito ng account para doon na nga pumasok yung panalo mo. At dahil medyo malaki talaga yung napanalunan ko, mamimigay nga ako sa mga magre-register sa link na nasa comment section ng video. Syempre, kasama ng photo proof sa baba, ilagay mo na rin yung GCash number mo dahil hindi naman manghuhula ang beshi mo. Babay na muna at salamat sa mga nanood!